Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo nasa lugar na ito upang tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Panalangin natin ang nalalapit na GSL o Jesus Saves Leyte sa darating March 30. Amen. Pinagdadasal natin yung ating mga prospect. Amen. Sila ay makarating at makarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ang ating gagawin sa araw na yan. Kaya yan ay tinatawag din natin celebration of gospel proclamation. Celebration of gospel proclamation. Ang selebrasyon o pagtitipon-tipon at pagsasaya tungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan po. Sa kalendaryo, yan po ay Black Saturday. Black Saturday. At loobin ng ating Panginoon na siya ay ating makasama gawin niyang maliwanag ang Sabado. Hindi maitim na Sabado. Hindi maging isang maliwanag na Sabado sa lahat. And we are asking for a big numbers of attendance. 300 visitors. Meron pa tayong dalawang Sunday. Sa darating na Sunday at sa isang Sunday pa. Sapagkat last Saturday yan. Yang March 30. So, ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na tayo ay may bold. Sapagkat yan po ang gawain na nais ng Panginoon na natin gawin. Amen? Alright. So Matthew chapter 4 verse 19. 4:19. Ating pong verse. Or 19. Verse 19. And he said unto them, Follow me, and I will make you
fishers of men. And they straightway left their nets, and they followed Jesus. They followed him. And verse 21, and going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and called them. And they immediately left the ship, and their father, and followed him. At lahat na magsasabi ng Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ng salita. Dalayan ko po ang iyong pagpapala at iyong pong hikayatin, hamunin. Bigyan po na inyong maliwanag na instruksyon ng inyong mga anak sa apong to na may kinalaman sa iyong pong mga kautusan sa amin. Maraming po salamat sa oportunidad na ito ngayong gabi o ngayong hapon na amin pong makita, maraming pong dapat gawin. Gawin mo ng katalinuhan ng bawat sa na maunawaan ang aking pong mga sasabihin mula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na Panginoon na Tagapagligtas. Tanggapin mo po ang espiritual na sakripisyong ito. With the precious blood of my Lord Jesus. Tanggapin mo po ito, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Opo na po kayo, mga kapatid. Salamat. Ang mga taong ito ay kilala na ng ating Panginoon. These men already knew Jesus. Vice versa. Kilala sila ng Panginoon at kilala nila ang Panginoon. Doon sa John chapter 1 verse 40 and verse 42, mababasa natin doon that Jesus had talked to Peter and Andrew. Sapagkat nung nagpipreach si John the Baptist, nang sinabi ni Juan Bautista na, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." At tinuturo ni John the Baptist ang Panginoon. Ang isa sa nakapakinig doon ay si Andres. And Andrew was the brother of Peter, Simon. Kaya nga, nalalaman natin na ang dalawang ito ay nakakilala sa Panginoon at kilala sila ng Panginoon. Dalawang tao ang binanggit dito in verse 18. In chapter 4 ng Book of Matthew, verse 18. Dalawang lalaki na nagngangalang Pedro, si Peter and Andrew. And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother. Ang mga ito ay mangingisda. They casting a net into the sea, for they were fishers. Ang ating Panginoon ay tumawag sa kanila. As you see in verse 19, and he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Jesus said to Peter and Andrew, "Follow me, and I will make you fishers of men." Yan po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Ngayon, nais ko pong sabihin na
Tayo po ay iniligtas ng Panginoon with a purpose. Iniligtas tayo ng Panginoon na meron siyang layunin. At isa sa kanyang mga layunin ay hindi lamang niya tayo dalhin sa langit at huwag tayong mapunta sa impyerno sapagkat itinakda tayo ng Panginoon sa kaligtasan at hindi sa kapamakan. Hindi lamang para dalhin sa langit, kundi para tayo din naman ay gamitin niya na tagapagdala ng mga kaluluwa ng tao papuntang langit. And that principles and ideas was revealed in verse 19. In Matthew chapter 4 verse 19, ang sabi ng ating Panginoon, "Follow me and I will make you pieces of men." Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakayan ng tao. Sapagkat ang magkapatid nito ay mangingisda. And take note, ang dalawang ito ay busy. They were busy sa kanilang buong hanap buhay. Pwede natin sabihin, kung hindi maghahanap buhay mga to, eh baka hindi kakain mga to. Sila'y abala sa kanilang hanap buhay. Opo, mga kapatid. But look at what their character. Nang sabihin ng Panginoon sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakayan ng tao." In verse 30 says, "And they straightway left the nets and followed Jesus." Wala na silang marami pang paliwanag, wala na silang marami pang excuses. Basta't ang kanilang ginawa, sumunod na lang sila kaagad-agad. Iniwanan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoon. Nang sabihin ng Panginoon, "Follow me and I will make you pieces of me." Napag-isip ko, kung ang magkapatid nito ay hindi sumunod sa ating Panginoon, naisip ko na wala ako rito sa hapong ito. Sapagkat walang naging apostol. Walang apostol Pedro at apostol Andrew or Andres, na naging isa at dalawa sa mga saksi na si Kristo ay muling nabuhay. Walang nangaral ng Ebanghelyo kung ang dalawang to ay hindi sumunod. Gaya ng aking nasabi, ang dalawang ito ay abala sa kanilang trabaho. Sasabihin natin na maging hanggang sa panahon ito, tumatawag ang Panginoong Diyos ng mga abalang tao. Mga kapatid, tinatawag niya ang mga kagaya nyo at kagaya ko. Opo, mga taong abala sa sanlibutan, maraming mga gawain. Subalit, sa talatang ito ay pinakita ng Panginoon ang kanyang layunin sa kanyang mga iniligtas. And that is to become a soul winner. Follow me and I will make you pieces of me.
mga kapatid. Because soul winning is fishing for Christ. Ito ay pangingisda at pag-aakay ng kaluluwa papunta kay Kristo. Opo, mga kapatid. Inasusi, nang sila'y sumunod sa ating Panginoon, si Andres at si Peter. Opo. Makikita ninyong hindi lamang sila ang nagpakita ng pagsunod. Mayroong dalawa pa ring magkapatid na binasa natin sa hapong ito na pinangalanang si James at si Juan. The son of Zebedee. In verse 21, makita po niyo mga kapatid, sila namang dalawa ay nagtatahi ng lambat. Apo, at ganun din ang ginawa ng Panginoon. Marahil, ganito din ang instruction ng Panginoon. Follow me, and I will make you fishers of men. Amen? And look at, what is their actions? Sabi po ng verse 22, and they immediately left the ship. Opo, mga kapatid ha, kung si Peter at si Andrew, they left their nets and followed Jesus. Si James and si John, na magkapatid, they left the ship. Baba, iniwan nila bangka nila. Opo, mga kapatid, ha? Hindi lamang iniwan nila ang kanilang bangka, pati tatay nila, iniwan nila. Tingnan po ninyo ha. They left the ship and their father. And in verse 22. At ano? And they followed Jesus. Nakita niyo mga kapatid? For the sake of the Lord's call and the Lord's calling, alang-alang sa pagtawag ng Panginoon sa kanila para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, iniwanan nila ang kanilang mga kagabitan. Iniwanan nila, mga kapatid, ang kanilang hanap buhay. Iniwanan nila ang kanilang tatay. Iniwanan nila ang kanilang pamilya, and they followed Jesus Christ. Mga kapatid. And that is the means of being disciples of the Lord. Yan po ang kahulugan ng pagiging mga tagasunod ni Kristo. Apo, na ang Panginoon ang siyang magiging mahalaga sa lahat. Higit pa sa hanap buhay natin, higit pa sa ating pamilya, higit pa sa ating sarili. Ang Panginoon is superior. He is, siya ang una sa ating puso. Opo, mga kapatid. Nalalaman ng ating Panginoon na kailangan nilang mabuhay. Nalalaman ng Panginoon na kailangan nila ang pamilya na magmamahal sa kanila. Subalit ipinakita ng Panginoon sa kanila na ang ating Panginoon ay nagbigay ng buhay para sa kanila. Mga kapatid, Jesus the Lord ay iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian. Mula sa langit ay bumaba siya. And He came to the earth to seek and to save sinners, mga kapatid. And He became obedient.
Siya ay naging masunurin, even the death of the cross. Mga kapatid, ha? Hindi niya minahal ang kanyang sarili. Mga kapatid. Ha? Kung makikilala ng tao ang ating Panginoon, kung gaano sila minahal ng Panginoon, hindi mahirap sundin ng Panginoon. Opo. God's law is not grievous. Ang batas ng Diyos ay hindi rin mabugat sapagkat ang batas ng Diyos ay pag-ibig. Opo. Mga kapatid, this first person in the Bible, in the New Testament, which is called by the Lord Jesus Christ as His disciples, Peter and Andrew, James and John, of which the Apostle Paul, tinawag ni Apostle Paul na si Peter, si James, and si John as the pillars of the church. Tinawag silang mga haligi ng iglesia. Haligi, the pillars of the church, na ang nasa ibabaw ay super structure. At tayo ay kasama sa super structure. Imagine ninyo na ang iglesia ng Panginoon ay nagsimula lamang sa 12. But now, ang iglesia ng Panginoon ay kumalat na sa buong daigdig. Mga kapatid. Amen. Imagine ninyo kung ano na mahal. Opo, na sa paggamit niya sa ilang taong ito, mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon was being spread out around the world. Opo, mga kapatid. Wala nang mga apostol, subalit ang kanilang mga sinulat at mga patutuo tungkol sa ating Panginoon ay narito sa atin dito sa Biblia. Kanya kung ating ipinangangaral ito, hindi natin ito ipinagtatanggol. Ginagamit natin ito as a weapon. An offensive weapon. Because sa mga nakasulat dito ay pawang mga katotohanan at hindi gawa-gawa lamang. Ang mga saksi na matay na at walang mangyayari kung hindi natin ipapahayag ang laman nito. Same with the apostle of the Lord. Nang sila'y tinawag ng ating Panginoon, ganito rin ang ating kalagayan sa ngayon. Opo, mga kapatid. We testify the Lord Jesus to others. That Jesus was crucified and died on the cross. He was buried and He rose again. And that is the reason why, again, soul winning is called a testifying for Christ Jesus. Testifying of Jesus Christ. Yan po ay ang pagpapatutuo tungkol sa ating Panginoon. Ang isa, pagdadala ng kaluluwa, pagdadala ng tao kay Kristo. Ito naman pangalawa, ang pamamalakaya o soul winning or to become a pieces of man ay ang pagpapatutuo tungkol kay Kristo. The testifying of Christ. Sapagkat ang Panginoon ay umakyat na sa langit. Nangangailangan ang Panginoon ng mga vessels like us, like you. Kailangan ng Panginoon ng mga sisidlan na kagaya natin upang tayo ang magdala ng mabuting balitang ito. Opo, mga kapatid. At sinasabi natin na ang kapatawaran ng kasalanan at pagsisisi ay matatagpuan sa ating Panginoon. Sinasabi natin na ang pagtanggap kay Kristo Jesus at pagtitiwala sa kanyang tapos ng trabaho sa Kalbaryo, trabaho na siya'y namatay sa krus, ay paraan ng kaligtasan para sa lahat. Naniligtas ang tao hindi sa pamamagitan ng pagpapamiyembro simbahan, paggawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan,
pagpapakabuti at pagbabago ng buhay. Hindi yan ang paraan ng kaligtasan na itinuro ng Biblia. Ang paraan ng kaligtasan ay ang nagkatawang tao ang Diyos at siya'y namatay para sa kasalanan ng tao. At yan po ang sapat na paraan sa kaligtasan ng bawat makasalanan. Amen. Opo. Kanya po tinatawag nating biyaya. Biyaya ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ginawa ng tao kung hindi ginawa ng Diyos. Ang tao ay nagtiwala lamang at sumampalataya sa matapos ng paraan ng Panginoong Diyos sa pagliligtas. Diba? At niloob ng Diyos yan upang ang tao ay huwag makapagmapuri. Opo. Diba? For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Ephesians 2:9. Not of works. Lest any man should boast. Hindi ng mga gawa, baka ang sino man ay makapagmapuri. Now when Jesus Christ asked and commanded these 4 disciples, namely, Peter, Andrew, James, and John. When the Lord commanded them, follow me and I will make you pieces of me. They left their nets, their ships, their father, and they followed Jesus Christ. How about you, brethren? Anong mga bagay sa ating buhay na pinahahalagahan natin at nagmumukhang ito ang hadlang sa atin upang tayo ay makasunod sa nais ng ating Panginoon? I'm not asking you to leave your, yung mga business nyo, jobs nyo. Hindi ko po sinasabing iwanan rin yan. Ang aking po sinasabi, gaano kahalaga ang Panginoon sa atin sa mga panahon ito? Nakapagbibigay ba tayo ng kahit na isang oras sa pagdarasal natin? Nakapagbibigay ba tayo ng patotoo kahit man lang 15 minutes sa ating mga kaibigan para sabihin natin sa kanila, kailangan mong maligtas si Kristong tagapagligtas? Nagagawa ba nating magkaroon ng kwentuhan at usapan sa isang upuan upang masabi sa kanila na ang Kristo Jesus ang tagapagligtas? Sabi ng ating Panginoon, follow me and I will make you pieces of me. Gaano karami ang ating nauubos na load para sa ating mga messenger account, sa ating mga katok, ka-text, ka-call, mga yan. Ilang tao ang ating nakakausap araw-araw para tayo tawaging mga Kristiyano at pagkatapos ay hindi nating masabi ang nais ng Panginoon na ating sabihin sa kanila. Jesus said, follow me and I will make you pieces of me. Opo, mga kapatid. Hindi lamang tayo iniligtas ng ating Panginoon gaya na sinasabi. Hindi lamang niya tayo dadalhin doon sa langit at tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan at tayo po hindi na mamamatay, hindi na tayo tatanda, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magugutom, wala nang kalungkutan doon. At doon ay magsasaya tayo ng walang katapusan habang nakikita natin ng mga tao sa lupa naroroon sa impyerno nagdurusa. Hindi ko po maisip, mga kapatid, kung gaano matitiis ng isang kaluluwa at ng isang kagaya natin na tayo ay nasa langit at habang tayo nasa langit, nakita natin yung ating pinsan, yung ating kapatid, yung ating pamangkin, yung ating apo, yung ating mga anak na naroroon sa impyerno. Naalala ko po ang rich man, ang mayamang lalaki, matapos siyang mamatay, samantalang namatay din si Lazarus. At yung mayaman na lalaki na yon ay nagsasabi at nakikiusap kay Abraham. At sabi, Amang Abraham,
Utusan mo si Lazarus na isawsaw niya ang kanyang daliri sa tubig at ipatak ang tubig na yan sa aking dila sapagkat dito sa impyerno ay mainit. Ay. Oh. Hindi ko gustuhin ng sinumang kagaya natin na tayo pupunta ng langit at pagkatapos makita natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa impyerno. Ay. Anong ginagawa niyo dyan? Jesus said, "Follow me, and I will make you pieces of me." Ang mga huling araw ay mahirap. Ay. Mahirap at pasama ng pasama. Even Christians are becoming more and more busy. At wala na silang panahon sa katotohanan ito. At hindi ito dapat mangyari sa atin. Amen. Dapat ay nakapaghahanap buhay tayo na hindi natin binababayaan ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ito ay kanyang commandment. Amen. Follow me and I will make you pieces of me. Amen. Sumunod kayo sa akin, kayo ay aking gagawing tagapamalakayan ng tao. That's why ang ating iglesia, pinangungunahan tayo ng ating pastor para may tama ang paglilingkod natin. Ito pong Jesus Saves Leyte ay isa pong gawain na hindi basta programa ng iglesia, kung hindi ito ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Amen. Opo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay pangunahan sa ganyang klase ng gawain. Amen. Hindi ko po yan gawain, hindi natin gawain. Binigay lang ng Diyos sa ating nakatalinuhan kung paano natin siya paglilingkuran. Amen. Opo. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon at pagkatapos ay wala tayong gagawin. As a matter of fact, marami sa inyo ang nagbibigay kayo ng kaloob sa simbahan at yan po ay ginagamit natin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Yan ay isang paraan ng pagtulong para matupad natin ang nais ng ating Panginoon. Amen. Ang pagpapagawa ng bahay-sambahan yan na tayo ay napagagamit sa ating Panginoon ay isang bahagi upang ating matupad ang pag-aakay ng kaluluwa ng tao at dadalhin natin sa sulod para hindi sila mauulanan, hindi tayo mauulanan, mga kapatid. Makapag-aaral tayo ng maayos, makasasamba tayo ng maayos. Sabagat kung hindi dahil sa kautusan na ito, hindi na tayo magpapagawa ng bahay-sambahan. Amen. Pero maliwanag ang sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you pieces of me." Kaya alam natin na hindi lang tayo nagtatayo ng bahay dalanginan o bahay ampuanan, balay ampuanan, kundi tayo ay nag-aakay ng kaluluwa sa loob ng balay ampuanan. Amen. Follow me and I will make you pieces of me. Opo. Araw-araw ay tinutulungan tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng magandang bunga sa ating ginagawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, "Whatsoever a man soweth, and he shall also reap." Kung ano ang ihahasik ng tao, yan ang kanyang aanihin. Salamat sa Diyos na mayroong magandang bunga ang ating inihasik. Purihin ng Diyos. Ganon din naman kung ihahasik natin sa Espiritu, ay aanihin natin sa Espiritu. Bawat kaluluwa ang ating maaakay sa paanan ng ating Panginoon, yan ay isang gantimpala, yan ay reward doon sa langit. Kung tinatawag po yan, mga kapatid, is crown of rejoicing. The crown of being a soul winner. A crown that never faded away. Corona na hindi masisira, diri maguba, mga kapatid. And because pagdating natin sa langit, si Kristo lamang ang karapat-dapat sambahin. Kaya yung mga corona na yan, anong gagawin natin yan? Isusuot natin yan, dire.
sasabihin natin, ang koronang ito ay ikaw lang ang karapat-dapat magsuot niyan. Hanggang langit, mag-o-offering tayo. At yung offering na yan, ay ang gantimpalang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang pangit naman na siya yung hari ng mga hari pagkatapos nakakorona rin tayo. Siya lang ang dapat sambahin. Kaya lahat ng ating pinagpapagalan at trabaho dito for the sake of the salvation of souls, yan ay bilang at gantimpala o reward doon sa langit. Kayamanan natin, hindi natin madadala doon. Pero pwede nating paunayan doon habang tayo narito. And that is by following Jesus Christ on soul winning. Follow me and I will make you pieces of me. Amen. Make a commitment. Gumawa ng isang panata sa punto. Na itong taon na ito, ako'y makaakay ng kaluluwa ng tao. Siya ay aking palalaguin. Ako'y pagagamit sa Diyos upang siya lumago sa pananampalataya at maglilingkod din siya sa Panginoon. Make a commitment. Siya ay magiging matapat kay Kristo. Pagagamit ako sa Panginoon. Panginoon, ako po'y susunod sa iyo sa pag-aakay ng kaluluwa ng tao. Follow me and I will make you pieces of me. In the past, napakarami na nating ginawang kasalanan. Maraming mga nakaraan sa buhay natin na nasayang at hindi tayo napakinabangan ng lumikha sa atin. But praise the Lord, sa panahong ito'y binigyan tayo ng pagkakataon. Naturuan tayong magamit niya. Ito ang panahon upang siya naman ang ating sundin. Matagal na tayong sumunod sa ating sarili. Sinunod natin ang tao, ang ating damdamin. Marami tayong sinunod sa ating buhay. Ito naman ang panahon para sa atin. Para kay Kristo na siyang sundin natin. Jesus said, follow me, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong tagapamalagaya ng tao. Who is among you this afternoon? Sino sa inyo ang nagsasabi, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Gamitin mo po ako bilang tagapamalakaya ng tao. Mag-aakay ako ng kaluluwa. Tulungan mo po ako. Sumunod sa iyo. Ito'y pagpapasya. Pagpapasya na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Hindi ito kagaya na ikaw ay maniligtas ngayong hapon. Opo, ang tinatawag ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya bilang tagapamalakaya ng kaluluwa ay yaong pong naligtas na. Yung anak na. Hindi po yung hindi ligtas. Naligtas muna bago tayo susunod sa ating Panginoon. Sino po sa ating Panginoon? Ako po'y susunod sa iyo. Gamitin mo po ako bilang tagapamalakaya ng tao. Lord, make me a soul winner.